Ito ay para sa lahat ng mga Pilipino na nag-a-apply ng trabahong kasambahay sa bansang Middle East. Kung ayaw sabihin sa inyo ng inyong mga agency kung ano ang pwede nyong maranasan pag nasa bahay na kayo ng inyong mga employer, kami na po ang magsasabi sa inyo ng katotohanan. Sasabihin po namin sa inyo kung ano yung pwede ninyong maranasan sa loob ng bahay ng inyong employer para maging handa po kayo kung ano ang pwede ninyong maranasan. Hindi lahat ng mga kasambahay nakahanap ng mabait na amo. Kaya ipapaliwanag po namin sa inyo kung ano ang pwede ninyong maranasan sa loob ng bahay ng inyong amo. Hindi lahat ng mga Pilipinong nag-a-apply ng trabahong kasambahay, lalo na pagdating sa Middle East, ay maswerte. Ipapaliwanag po namin sa inyo kung ano ang pwede ninyong maranasan sa bahay ng inyong amo. Dahil yung ibang nag-apply ng trabahong kasambahay sa bansang Middle East, lalo na sa Saudi Arabia, ilang araw pa lang, hindi pa inaabot ng isang buwan, gusto nang umuwi ng Pilipinas. Kaya gusto po naming ipaliwanag sa inyo, mga aplikante or yung mga nag-a-apply ng trabahong kasambahay sa bansang Middle East, ipapaliwanag po namin sa inyo kung ano ang pwede ninyong maranasan sa bahay ng inyong amo. Ito po ay base sa natatanggap naming reklamo araw-araw. Base po ito sa ating mga OFW kasambahay sa bansang Middle East. Walang nasusunod sa kontrata. Kung sa pinirmahan niyong kontrata, ang nakalagay doon is 8 hours ang trabaho nyo sa loob ng isang araw, hindi po yun nasusunod. Ang trabaho nyo or magiging trabaho ninyo, pag nandun na kayo sa employer ninyo, ay higit pa sa 8 hours. Kung sa kontrata nyo ay nakalagay, meron kayong day off sa loob ng isang linggo, hindi rin po yan nasusunod. Wala kayong day off. Dahil pag nasa loob na kayo ng pamamahay ng inyong employer na po ang masusunod. Kung nakasaad sa inyong kontrata na ang pagkain ninyo ay sagot yan ng employer ninyo at bibigyan pa kayo ng komportableng higaan or tulugan, kadalasan po yan ay hindi nasusunod. Marami ding nagrereklamong mga kasambahay. Sa sala sila natutulog, wala silang sariling kwarto. Kung sa kontrata mo naman, hindi mo alam o kaya walang nakalagay na meron kang aalagang bata, meron kang aalagang special child o kaya naman bedridden, pagdating sa bahay ng amo mo, magugulat ka na lang, iba na ang trabaho mo. Kung sa Pilipinas, kumakain ka ng 3 beses isang araw, iba pa ang merienda. Pagdating sa bahay ng amo mo, halos hindi ka pakainin dahil madamot sila sa pagkain. Hindi lahat ng mga employer is ganyan ang ugali. Ang sinasabi po namin ngayon ay base sa araw-araw na natatanggap po naming reklamo at pinapaabot po natin ito sa ahensya ng ating gobyerno. Kahit naglabas na ng advisory ang Saudi government tungkol sa sahod ng mga domestic workers, ito ay mandatory na para sa mga employers. Kailangan pag sumahod si domestic workers ay isend niya na through to bank sa pamamagitan ng Mosaned platform. Pero marami pa ring employer ang hindi sumusunod. Walang problema kung nagbibigay sila ng exact na sweldo mo base sa iyong kontrata. Pero ang ginagawa ng ibang employer, maliit na nga ang sweldo ng ating kababayan, hindi na nga tumaas ang kanilang sweldo, kinakaltasan pa ito buwan-buwan. Hindi lang ito tungkol sa inyong mga sweldo, haba ng oras ng trabaho, day off o kaya kakulangan sa pagkain. Pwede nyo rin maranasan ang pagmamaltrato ng inyong mga employer. Bukod pa dyan, madalas din kaming makatanggap ng reklamo yung mga ginagahasa. Hindi namin kayo tinatakot, sinasabi lang namin ang katotohanan na pwede nyong maranasan sa loob ng bahay ng inyong amo. Kung isa kang aplikante at buo pa rin ang loob mo kung napanood mo ang video na ito, ihanda mo ang mga dokumento mo. Kailangan mag-iwan ka ng copy ng dokumento mo sa inyong pamilya tulad ng passport, kontrata at saka OEC. Bakit? Dahil pagdating natin sa abroad, hindi natin alam kung ano ang magiging sitwasyon natin, hindi natin alam kung ano ang magiging kapalaran natin. Para pag halimbawa po na hindi po maganda ang sitwasyon natin sa kamay ng ating mga employer, meron ka pong copy ng inyong dokumento na naiwan po sa inyong pamilya. Yun po ang gagamitin nila pag humingi po sila ng tulong. Kung halimbawa naman nakaalis ka na, nakalimutan mong mag-iwan ng copy ng mga dokumento mo sa iyong pamilya, high-tech na po tayo ngayon, meron na po tayong cellphone. Pagdating sa airport, picturean mo na, magtabi ka ng copy mo, mag-send ka sa pamilya mo. Dahil sa oras na pag dumating ka sa bahay ng iyong employer o kaya sa agency mo, kinukuha lahat ng mga dokumento mo.
Kapag nakapagbigay ka na ng copy ng mga dokumento mo sa iyong pamilya at nakapagtabi ka na rin para sa'yo, pangalawang gagawin po, alamin ang contact number ng DMW at saka OWA kung saan pwede kayong humingi ng tulong. Pinaka-importante po kung saan bansa kayo nagtatrabaho, alamin po ang contact number ng MWO. Ito po ay dating polo. Kung halimbawa nasa Middle East ka at nagtatrabaho ka bilang isang kasambahay at sinasaktan ka ng iyong employer, pwede ka pong tumawag ng hotline ng pulis, 999 o kaya 911. Sumasagot po sila at pumupunta po sila mismo sa bahay ng inyong employer pag kayo po ay tumawag. Heto po ay isang paalala lamang kung halimbawa na naranasan nyo yung mga bagay na to. Hindi po lahat ng mga domestic workers o kasambahay na nagtatrabaho po sa bansang Middle East ay maswerte sa kanilang employer.